Magandang araw sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa usapang kay kung saan ating pag-uusapan ang mga spiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan po natin ang ating programa sa isang panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Heso Kristo, tunay na narinito ka sa banal na Eukaristiya. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na hindi lamang nananatili sa mga salita, kundi naging tinapay na buhay para sa amin. Sa bawat misa, ikaw ay muling naghahandog ng iyong sarili, hindi na sa krus na may dugo, kundi sa altar na may pagmamahal. Turuan mo kaming pahalagahan ang banal na sakripisyong ito. Patawarin mo kami sa mga sandaling tinatanggap ka namin ng walang paghanda, ng walang taimtim na pananampalataya, o ng walang pusong nagpapasalamat. Palalimin mo ang aming pag-ibig sa Eukaristiya. Gawin mo kaming mga buhay na tabernakulo na nagdadala sa iyo sa aming pamilya, komunidad at mundo. Naway ang bawat pagtanggap namin sa banal na komunyon ay magbunga ng kababaang loob, pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Manatili ka sa amin, Panginoon, at huwag mo kaming hayaang mawalay sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radio Maria Philippines sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Maaari din po ninyong bisitahin ang website ng ating radio station, radiomaria.ph. Mababalikan din po ang mga episodes ng Usapang K sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang K ng Radio Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. Ayan. Magandang araw muli sa inyong lahat. Father at sister, kamusta po? Magandang araw, and sister. At sa ating mga kalakbay. Kamusta sister? Okay lang. Brother Ay, Sam. Ikaw, Father Paul, kamusta naman dyan sa sa Europa? Naman, kakatapos lang magmisa kaya nakahabit ako, baka nagtataka yung iba, no? First Napakadali time, mabago. Father. First time. Tama-tama sa topic. Tama-tama sa topic natin ngayon. Oo nga eh. Diba? Saka ano to eh, dahil malamig nga dito, pinatahian kami ng bagong habit. Binili sa Spain yung tela, no? Medyo mas makapal. Tapos may isang parishioner tayo na marunong magtahi. No? So pinakita lang namin yung tabas at siya yung nagtahi. Kaya very, very meaningful din tong habit na to kasi parang di ba galing sa tao, tapos binigay sa pari. Yeah. Nangingintab-ngintab pa, Father, halatang bago. Oo nga, puting-puti. Maputi. Oo, Mabuti na medyo makabit. kasi ang para sa Roma, di ba? Parang Yeah. cream yung ginagamit natin sa Roma. Ayon sa inyo, sister, di ba? Yes, Cream yes. yung habit ninyo. Ayan, hindi masyadong dumihin. So pati Father, yung cape ninyo tsaka kapush ninyo bago na rin. Ay, hindi. May dala akong sarili kasi yung kapa ko, meron ako nakuha galing sa Indonesia before. Yun, bigay din ng mga tao yun galing sa Indonesia. Nung na-assign ako doon. Makapal din. Yan. Makapal So, din. oo, kaya yun. Pero hindi ko pa nagagamit dito. O, baka pag nag-procession kami o nung winter nga na-tempt akong gamitin kaya lang okay na jacket. Pero maganda Actually, yun yun kung naman talaga ang nakakapit purpose talaga. niya noon eh. Sa Holy Week, Father, baka Pagkalamig. magamit nyo. Sa Holy Week, baka magamit nyo. Yeah, sa Holy Week probably. Kasi last year dito, during yung Via Crucis, ay naka-black yung mga pare. No? Tapos kami lang yung nakaputi. No? Kaya nga sabi ko kay Father Marcelino, siguro next year mag-black kit din tayo para naman hindi tayo parang out of place.
Ayun. Dito naman sa ating parokya sa Santissima, katatapos lang natin gawin ang Stations of the Cross. Ito yung pinakaunang Stations of the Cross natin ngayong taon na ito. At maganda naman ang outcome kasi ang nangyari ngayon is collaboration na po ng parokya at ng university. So marami-rami na po ang sumasama. No, so sa mga nasa paligid natin dito, no, yung mga gusto rin pong bumisita sa atin dito sa UST, pwedeng-pwede po kayong sumama sa aming mga liturgical services at mga misa dito sa ating parokya. Kaya ayun, medyo nahihilo-hilo pa ako kasi nga Every from morning Friday yan, kanina no? Opo, Every every Friday. Friday Anong po, oras ba o po? alas Para 4 alam ng ng mga, hapon. anong oras? Alas 4 po ng hapon. 4 Hmm. ng Sa labas? Kanina sa labas, sa loob. sa labas po tayo ngayon, no? So meron tayong nilalabas na karosa din. yung Jesus Christ ni Father Paul na pinahiram niya sa atin, yung po ang nilalabas natin dito, Ang no? ginagamit Yung din. Jesus Christ na lahat po ng character ni Jesus Christ pwede po siya. Nata-transform natin siya. Hindi ko pa Pero nakikita thankful yung picture. thankful kami, Father, kasi pinahiram mo kami kasi syempre wala kami magagamit. At yung Di di ba? ba? Hindi ko naman madadala yun sa Gibraltar. At least dyan nagagamit ng ating simbahan. Yes po. So yun po. Okay. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang puso ng ating pananampalatayang Katoliko, ang banal na Eukaristiya. Ano nga ba ang Eukaristiya? Isang simbolo lamang ba ito? Isang alaala? O may mas malalim pang kahulugan? Sa bawat misa na ating dinadaluhan, may himalang tahimik ngunit tunay na nagaganap. Ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Hindi ito drama, hindi ito representasyon lamang. Ito ay tunay na presensya, buhay at totoo. Ito ang Usapang K at ang ating paksa sa araw na ito ay ang banal na Eukaristiya, regalo ng presensya, sakripisyo ng pag-ibig at buklod ng pagkakaisa. Sinasabi nga sa CCC 1374, in the most blessed sacrament of the Eucharist, the body and the blood together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ are truly, really, and substantially contained. So sa palagay ko, napakahalaga ng tatlong salitang yon, no? Yeah. Really, truly, no, and substantially contained, no? Kasi maaari na nakikita natin yung ostia, no, nananatili yung matter niya, no, which is the breadness, at yung alak naman, no, yung wineness, no, nakikita mo yung appearance, pero yung substance niya ay nagbabago, no? Nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo sa pamamagitan ng tinatawag nating transubstantiation. No? Ito yung nangyayari sa misa, no? Lalo na dun sa parte ng consecration, kung saan itinataas ng pari yung tinapay at alak, no? At sinasabi niya, inuulit niya yung mga salita ng ating Panginoon. No? This is my body, take it, and do this in memory of me. Diba? At napakaganda no'n, no? Kasi ibig sabihin yung natatanggap natin, hindi lang yan basta-bastang simbolo. Ito ay tunay na presensya. And in fact, I remember dito sa Gibraltar last year, no, dahil canonization ni Blessed Carlo Acutis, mayroong year-long exhibit nung mga ginawang slide, no, dun sa website ni Carlo Acutis about the real presence. At makikita natin doon yung mga himala, no, na kung saan yung naging totoong flesh, no, o naging totoong dugo, no, na nangyari sa iba't ibang parte ng mundo. It's not just to prove the real presence, but I think it's more of an acknowledgement na totoo yung pinaniniwalaan natin bilang Katoliko na yun ay tunay na katawan at dugo ni Kristo. May sinasabi si Carlo Acutis na ang Eukaristiya ang highway ko sa langit. Paano natin mapapaliwanag sa mga kabataang bihirang magsisimba? Yes, Father Paul siguro Palagay yan. ko, yung mismong definition niya ng Eucharistia bilang isang highway, no, ay napaka makabago na, no? Kasi alam naman natin yung mga traditional definitions ng Eucharist, di ba? Pero sa akin yung paggawa niya ng website about the Eucharistic miracles,
No, that tells so much about how he wants us to introduce the Eucharist sa kabataan. No? Kasi siguro kaya niya ginawa yung website na yon dahil naantig siya dun sa mga miracles. No? And I think it all goes back to the real presence, no, of Christ in the Eucharist. And we can start with that. Kasi kung may material nang binigay si Carlos sa atin, no, gamitin natin. No? And then, from there, we can arouse the curiosity of the youth na magtanong. Diba? At tayo naman, nakahanda tayong magkipag-dialogue at saka sumagot. Kasi kung minsan, yun siguro yung kulang din na ang daming mga kabataan ng may mga tanong, tayo kung minsan sa simbahan yung nagsasabi, naku, ano ba yan? Kakulitan lang yan? Or ayaw mo sagutin, no? Basically, no? Kasi Yeah. parang waste of time or what. Pero siguro yun lang. We can start with that, no? Na i-arouse yung curiosity nila and then be ready to answer questions, to journey with them, to accompany them. Next question naman po, ano ang dapat nating gawin pagkatapos po tumanggap ng komunyon? Naku, Ayan, marami no? dyan. Share ko Marami muna. na natin kailangan linawin Hindi, dyan. siyempre, magdadasal tayo, mananahimik tayo, magdadasal tayo, magpapasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya na tinanggap natin. At ano yung biyaya? Siya mismo yung ating tinanggap. So, Kaya Siguro, napakahalaga na may dito ginagawa namin ngayon. Noon after the communion, linis ng vessels and then na kaagad, no, closing prayer na. Tapos until may lumapit na parishioner, sabi, Father, can you give some time after communion? Kasi other people are still praying. And then na-realize namin, ay napakahalaga pala nung oras na yon. No? Kasi kung minsan baka yung pari lang yung nagmamadali. I mean, yung mga tao naman of course, ang people nagmamadali rin. No? Pero meron talaga yung gusto ng quiet time na magdasal. Personal prayer nila. Kaya kami kahit walang choir, no? Okay lang yung quiet. Kung minsan kasi sa atin parang we have that temptation na gusto natin laging may ingay. yes. No? Actually, kung titignan natin, naging practice namin ngayon, no? Hindi kami 1 or 2 minutes. Sa simula nakakatakot talaga. No? I mean, parang nakakatakot na humarap sa katahimikan. Pero it's part of our religious practices, silence. Lalo na after mong tanggapin si Kristo na nandun pa siya, literally, no? Lapit-lapit niya. siguro yung para sa akin, yung sagot ko dito sa tanong na to, pagkatapos nating tumanggap ng komunyon, siguraduhin natin talagang kinain natin yung osya kasi ito yung nagiging problema sa atin nowadays, no, na kasi we do the communion by the hands. Yung iba kasi dinadala sa upuan. So minsan hindi na na-check, no. So let us make it sure na kinain natin yung ostia, no, as much as possible in front of the altar before ka bumalik dun sa upuan, no. And then kung natanggap mo na, then yun, balik ka sa upuan mo and iwasan mo na makipag-chismisan. Kasi Minsan after. chismisan. Oo. Ang daming ganyan. Nakikita kong ganyan pag-upo, gaganyan-ganyan, tapos makikipag-chismisan na ang dami mo ng parang hindi ka na nakapagdasal sa ginawa mo dahil nga naging busy ka na sa pinag-uusapan ninyo, no? And totoo Pero yan, Father. serious din yung sinasabi ni Pao, no? Kasi may possibility ng desecration, no? Yeah. Kapag Opo. nadala dun sa upuan yung osya. Kaya nga yung ating mga Eucharistic ministers, mga ushers sa yung simbahan, talagang at saka mga pare, kailangan talagang attentive tayo na nasubo, no? At kapag hindi sinubo, susundan talaga hanggang makaupo or sundan, ipasubo ka agad, no? Yun ang the best. Of course, the best is communion by the tongue. Yun talaga walang lusot yun, no? Pero dun sa mga communion by the hand, yun kailangan talagang bantayan. Tsaka of course, yung turuan din natin yung mga young ones natin na syempre, may kapilyohan pa rin niya, git paminsan-minsan, no, na dapat, yung pinapakita pa yung osya na nasa dila. Nakakabagabag, nakaka-alarma, no? So sana mabigyan sila ng proper knowledge, no, and catechism regarding sa Diba? Magandang paraan na pagsasabi sa kanila na
Oy, that's the real presence. At saka yung Mm. paalala, 'di ba sa atin dati before the mass pinapaalala yon. Yeah. Nagbibigay ng short Opo. catechism, no, na Catechism. itong tinatanggap ninyo ay hindi lang tinapay kundi katawan at dugo ni Kristo. Bigyan natin ito Mm. ng pagpapahalaga. Even Mahalaga. at wala ngang 1 minute yung At ganong announcement eh. Father, alam nyo, where I was assigned in Thailand, kasi di ba mga sa Buddhist country. So, minsan may mga Buddhist na nakikijoin ng celebration ng misa. So, Mm. before communion, i-announce na yan. No? Na ang pangungumunyon ay para sa mga Katoliko na handang tumanggap. Para na sa ganon, itong mga Buddhist, kasi hindi naman nila alam eh, siyempre nakikita nila, ay nagtayo, nag-receive ng Holy Communion. So, wala silang knowledge about that. So, nakikigaya lang sila kung anong ginagawa ng mga tao. So, bago magmisa, ipinapaliwanag na yon na kung ano yung tatanggapin at sino lang ang pwedeng tumanggap ng Eucharist, ay ng communion. Commentator, I mean, it's something template, no, na hindi mo Mm. kailangan gumawa ng sarili mo. So, kaya nga napakaganda lang mga parokya magkaroon ng ganun. We always say people lack catechism. Why don't we start Tama. ourselves? I mean, sa misa, hindi magkatekismo ka dyan kahit 1 minute lang. Hindi naman kailangang mahaba eh. Yeah. Maganda nga yun. Reminder. Mm. Reminder. Tsaka kung wala ka namang din time to announce, we flash it on screen. Yan ang On ginagawa natin sa screen. parokya. Yan. Walang talagang lusot. Oo. Wala ka Walang talagang lusot lusot. kung mag-catechize ng tao. Totoo po yan na talagang kailangan i-consume agad ang Blessed Eucharist. Okay. So another question, no? Paano binabago ng Eucharistia ang aking buhay? Ito na yung ating reflection, no, with regarding to the Eucharist. Paano binabago ng Eucharistia ang aking buhay? Yung effects ng Holy Communion yung pag-uusapan natin, syempre ito yung sinasabi ng katekismo, no? Pinapalalim nito ang ating pakikiisa kay Kristo, pinapatawad ang mga kasalanang magaan o yung venial sin, at pinalalakas tayo laban sa kasalanan. So, basically, it's a renewal of our relationship with the Lord, no? Deepening of our relationship with the Lord, and strengthening us. No? Kaya nga, ito ay pagkain. No? Kaya itong mga sakramento natin, lahat yan mayroong parte ng buhay na mahalaga sila. At itong Eucharistia, ito yung magsosustain sa ating gutom, no? Spiritually, to strengthen us para lumaban at isabuhay ang ating buhay Kristiyano. Sa That's an sa CCC sinasabi na ang Eucharist is the source and summit of our Christian life. Christian. So kung source ng ating buhay, para kumbaga sa yung stream, yung bukal, di ba? Maliit lang yung bukal. Pero yung bukal na yon, sa pamagitan ng bukal, dito lumalabas yung tubig papunta sa dagat, papunta sa ilog, papunta sa batis, etc. So lahat ng yung bodies of water na pupuntahan niya. So sa pamagitan ng Eucharist, considering na ito ay isang source of our life, so dun nagmumula kung ano yung meron tayo sa buhay natin. So, ang gandang isipin na kapag katapos ng misa, di ba sasabihin, the Mass is ended, go in peace. So, kung ano yung narinig natin sa pagbasa, sa homilia, kung ano yung tinanggap natin, si Kristo mismo sa pangungubunyon, ay yan ang ating bibit-bitin sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw. Kaya masasabi natin na pwede natin sabihin na sa pamagitan ng misa ay pwedeng makapagpabago sa ating buhay. Ako naman yung realization ko for this no yung binabago ng Eucharistia ang aking buhay. Napakagandang tumanggap ng communion kapag ikaw ay kumpisal. No, lalo-lalo na nung umpisal ka na napakatagal na panahon.
No, ito yung ang sarap tumanggap ng communion after mo makapagkumpisal ng mahabang panahon kasi napaka-refreshing, no? Napaka-refreshing nung pakiramdam at the same time when you receive the Holy Communion, para siyang tangible thing na bukod sa pinatawad ka dun sa kumpisal, it's a tangible thing that reminds you that you are already reconnected again with God. No? You are reconnected with God, you are with God, at si God nasa sayo mismo uli. No? Na yung pakikiisa mo kay God. So yun po yung aking realization sa question na ito. Kasi Father di ba Paul, ay sorry. no, kasi 'di ba nung na-discuss natin last time yung tungkol sa confession, 'di ba sabi nga ni Father, napakaganda yung makakuha ka ng mga big fish, yung sa mga pare, 'di ba, na yung matagal-tagal hindi nakakumpisal. So ako isa sa mga ganun, guilty ako doon eh. Medyo matagal akong mangumpisal uli eh. So pag pag nakapagkumpisal ako, nakapag-communion ako, ang gaan sa loob. No, ang gaan sa loob ng pakiramdam na you are again united with God. Yun. Agree. Agree. Okay. Si Meron akong, may tanong ako para kay Father Paul. Nako, ano ba yan? Huwag ka na mahirapan, sister. Hindi, naisip ko kasi, syempre, From the host. kasi, naisip ko ba, yung experience mo bilang pare, especially yung unang misa mo. Kasi di ba Nako. parang, syempre first mass mo yun, tapos through the words of consecration, itong tinapay at alak ay magiging katawan at dugo ni Kristo. No? The power of yung words na during the transubstantiation na sinasabi natin. Pinag-usapan natin kanina. So bilang pare, lalo-lalo na yung sa first misa mo, no? Na ang tagal mo nag-prepare, no? Sa formation, tapos syempre isa sa magiging sabihin natin highlight ng ministry mo is yung the celebration of the Eucharist. So what was your thoughts, your feelings mo, Father, during yung time, especially yung mga first time mo na misa, no? First time mo yun, Father. Naalala ko lang yung isang, ewan ko kung kaninong saint yon, pero nilalagay nila sa sacristy. Yung when you celebrate Mass, no, let this be it's as if it's your first, your last, and only. No? Yung sinasabi doon. Pero nung unang misa ko, sister, syempre, unang-una, kinakabahan ako. Although, I think nakatulong yung ministry ko as deacon, no, na nasa harap ka na ng altar. So, psychologically, parang nape-prepare ka na humarap sa tao, maghawak ng libro, nandun ka sa likod ng altar. So, ito lahat na. Kaya, I think, that's why merong stage ng naging deacon ka, na ma-prepare ka doon. Pero yung ikaw na lang mag-isa, syempre, kinakabahan ka pa din, no? At saka very conscious sa bawat salita, no, na binabanggit mo yung ginagawa mong gestures, which in the long run, kung minsan nawawala na yon sa mga pare. So, kasi nagiging normal na lang, nagiging routine na lang. Pero yun nga, kung tatanungin mo yung unang misa, yun yung experience ko. And I still remember yung unang misa ko, hindi yung Thanksgiving Mass ko. So, kasi before my Thanksgiving, supposed to be yung Thanksgiving Mass ang unang misa, di ba? Doon sa hometown mo. Na-invite ako ng missioneras. Hindi ko naindian. Kaya very Father, saan? Dito? Sa Dominican School sa Santa Rosa. Sister Loreto ang nag-invite. Oo, and through Sister Alice. Pero very memorable yon kasi sinabihan lang ako ng mga pare, tanong pa nga ako, pwede po ba yun, Father? Tapos sabi sa akin, pwede naman, wag lang yung full. St. Dominic pa yon before St. Dominic celebration. Pero St. Dominic Mass yon, kaya inoohan ko. Pero wag yung kumpleto, no? May mga kaseryales, mga ganun. So, walang ganun. Kaya sabi ko kay Sister, simple lang ha. Pero after the Mass, nagpahalik ako ng kamay. And tuntuan si Sister Loreto, naalala nga niya, from then on. Tapos sabi niya, yung sana na-inspire din yung mga kabataan.
Mm. no, na Mm. magpare o magmadre. And it's something na once in a blue moon na mangyayari yon. I mean, sa kanila, no, na experience nila yon. And it's a memorable experience for me as well. Yun. Palagay ko yun yung pinaka-gist naman ng ano ng pagiging pare no, na yung misa mo kahit na sa'yo ordinaryo, no, pero sa mga Mm. tao pala it's an extraordinary thing. I still remember what Bishop Santos told me during his homily when I was ordained. Just two words, two phrases rather. Semper fidelis, semper fructum perens. Always be faithful and always be fruitful, he said. How can we become faithful? By our ordination and likewise by being faithful to our vows as religious. Poverty, chastity, and obedience. Most especially obedience. I remember him clearly saying, do not be choosy with your assignment. Yun lang. Do not be choosy. Kung saan ka dalhin, doon ka pumunta. That's why probably, madali para sa akin pumunta kahit saan. I remember even a priest saying, kapag ka inassign ka sa isang lugar, huwag ka munang magtanong ng why, bakit, ba't mo ako i-assign doon? Say rather, why not? That was Father Rico. Pag pinapunta ka sa Indonesia, huwag mo sabihin, why? No, bakit? Why not? Then you go. And then always be fruitful, he said. Mamunga. He was saying, you were ordained not because you are worthy, not because of your credentials. Kasi kung yun ang basihan natin, nobody is really worthy. But he said, you were ordained because God believes in you. He trusts you that you will do the work. And why are you still staying? Sabi niya, what will sustain you in your ministry for these past 9 years? It's not just because you are patient, you are understanding. No. You stay because God is faithful. Sige. Thank you, Father, sa Hindi iyong pag-share regarding sa iyong experience sa unang misa mo. So dumako na tayo doon sa ating second segment. No? Ito na yung tungkol sa misa. So syempre, doon tayo sa introductory rites ng misa. So ano ang layunin po ng introductory rites ng misa po natin? Well, no, yung introductory rite ng misa natin, yung layunin niya, unang-una, tipunin yung mga mananampalataya, ihanda ang kanilang puso at iayos sila para sa pakikinig sa salita at pagdiriwang ng Eucharistia. No, sinasabi nga ng General Instruction on Roman Missal Germ na tinatawag natin, number Mm-mm. 46. The rites that precede the liturgy of the word. So ito yung mga parting yon ng introductory rite, namely the entrance, the greeting, the penitential Mm-mm. act, the Kyrie, the Gloria, and the collect, no, yung opening Mm-mm. prayer, have the character of a beginning, an introduction, and a preparation. Their purpose is to ensure that the faithful who come together as one establish communion and Mm-mm. dispose themselves properly to the listening of the Word of God and to celebrate the Eucharist worthily. Yan. Mm. Okay, Father, no? So, bakit kaya sa introductory rites, no, yung pinaka-umpisa ng misa natin, ba't nagsisimula tayo sa sign of the cross, Si Sister. Lagi sister? namang sabi nga, no, ng
GIRM, General Instruction on the Roman Missal number 50. Mm-mm. When the entrance chant is concluded, the Mm-mm. priest and the faithful standing sign themselves with the sign of the cross, while the priest facing the people says, "In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Mm-mm. So why a sign of the cross? Kasi it's the sign of our redemption. And every time we make the sign of the cross, we also proclaim the mystery of the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Correct. Nanggaling po ba sa apostles yung sign of the cross na yon, yung ganun na sign natin? O parang after na lang yan nang magkaroon tayo ng, let's say, ng popes later, o nagkaroon tayo ng mga council kaya nabuo yung sign of the cross? Definitely, Yung after sign na, no, mismo, yung ha? early Christians na yon, yung sign of the cross. Pero Mm. yung sinabi nga ni Kristo, no, yung mababasa natin sa kay Matthew halimbawa 28:19, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." No? So, yung pag-alala, katulad nga ng sinabi ni Sister, at pag-proclaim natin ng mystery ng Holy Trinity, no, yun yung ginagawa natin kapag kaya tayo ay nagsa-sign of the cross. At hinihingi natin yung patnubay, no, ng Diyos, Mm. Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na bago tayo magsimula ng misa, buksan ang ating isip, buksan ang ating labi, no, buksan ang Mm. ating puso, dun sa Mm. gagawin nating misa. Isa. Opo. Kasi yung Pero sign of the cross pa, di ba? Like Orthodox, ibang parte, dito Ayan. sa kabila. nauna naman Kabila dito yung ano Iba, nila. kanan. iba-iba. Depende doon Iba. sa Christian tradition, sigurong pinanggalingan. Oo. Pero what if, Father, kasi ito minsan may mga incident akong nakaka-attend ako ng misa, kasi 'di ba ang misa minsan may mga introductions and all, lalo na kapag yung sa yung blessing of the fire. Kasi 'di ba sa umpisa may mga readings yan, so wala pa yung sign of the cross. What if, Father, nakalimutan mag-sign of the cross sa umpisa ng misa? No, nagiging kumpleto pa rin ba ang misa noon o hindi Well, po? I think, oo, no, nagiging kumpleto pa rin naman yung misa. Well, we Mm-mm. start with the sign of the cross, no, during these rites, no, pati yung Mm-mm. blessing ng palms, blessing ng Mm-mm. fire. No, kaya lang kung Mm-mm. minsan, ako na-experience ko rin yan eh. Sa kakabasa mo Mm-mm. ng rubric, no, ng pare, Opo. kung minsan, natututok siya sa rubric, merong Mm-mm. parte kasi doon, you start with the sign of the cross Yeah, talaga. yeah, yeah. No, Opo, kaya lang opo. siguro nakafocus dun sa kandila, ano yung gagawin niya. Nakakaligtaan, no? Pero nandun yan, no? Talagang ang simula niya lagi sign of the cross. Kaya general rule, para wag makalimutan, simula Umpisa talaga ng agad. sign of the cross. Kasi yun naman talaga, di ba? Before we start the prayer, we make the sign of the cross. And then at the end of the prayer, we also make the sign of the cross. Mm. Kasi talagang dami mga incident na hindi ko Kasi, lang mabilang, brother, pero pag hindi na tayo nag-sign of the cross, ano na tayo? Parang Protestant na tayo. Oo. parang Kasi di ba dire-diretso ang na, mga no? Protestant, hindi naman sila nagsa-sign of the cross. Oo. Oo, tama. Kaya pag nag-lead ka ng mga interfaith, kung minsan Yeah. sasabihin ka na wag mag-sign of the cross. Ako, nangyari sa akin yun, pero later, hindi na eh. Kasi sabi ko, Katoliko ako, tapos sinabihan akong mag-lead. Magsa-sign of the cross ako. Tama. Di ba? It's our Oh, way, no, of Yes. starting a prayer. okay. How about naman no, nakapag sign of the cross na tayo, bakit po yung pinakaunang part after the sign of the cross is meron na tayong penitential act o humihingi na tayo ng ng awa sa Diyos agad-agad? Of course, no, after the sign of the cross, yung greeting muna ng pare na, "The Lord be with you," which is a Mm-mm. very ancient greeting din na ginagamit even during the time of the first Christians. Tapos sa bishop, Mm-mm. yung "Peace be with you," di ba? Peace be with you. Said, Opo. "The Lord be with you." And Mm-mm. after that, so yung penitential act natin, no, Mm-mm. syempre, unang-una upang kilalanin ang ating mga kasalanan bago ang banal na pagdiriwang. No, katulad ng Mm-mm. discussion nga natin tungkol sa Eucharist, no, yung preparation natin to receive the sacrament, ay napakahalaga. So, Mm-mm. ito, kumbaga, maaaring hindi mortal sin, baka venial sin,
na nakaligtaan natin. So in general, we are asking for forgiveness for that. No, kaya nga i-invite ng pare, no, pause for a while, may konting examination of conscience, and then after that, sasabihin ng pare, parang sort of absolution, di ba, after ng penitential act. May the Lord bless us, protect us from all evil and bring us everlasting life. Di ba? So, yun, parang ganon. And it prepares us, no, to later on for a conversion of the heart. Na tayo mismo ma-realize natin, ay naku, nagkasala ako Teka, may mortal sin pala ako. Di ba? So, prepare ka na, okay, magkumpisal ka. O walang oras, venial sin naman, prepare you for the reception. Kaya, kailangan talaga, nasa ano ka no, parang nasa state of grace ka no, kapag nag-receive ka ng communion. No, kaya itong penitential act, just to be sure, no, na nalinis mo yon. Actually, maganda yung pagkakabigay, no? Na bago ka tumuloy, yung palalimin, yung flow ng misa is meron kang preparation by acknowledging our sinfulness and asking the Lord for His mercy, for His forgiveness and mercy. Pero sister, no, tsaka father, itong penitential act na to, pwede ba siya maging alternative doon sa kumpisal? Of course, Siyempre, hindi. lalo na kapag mabigat yung kasalanan mo, hindi siya substitute. Katulad nung nasabi natin kanina, di ba? Kung meron lang no, na maaring natira, no? Pero it should not be a substitute for confession. Kasi Ang sabi ganda niyo nga kanina, nung kasi parang formula absolution nila. na yun, di ba? Ano na yun? Kasi sabi niyo kanina, father, di ba, yung penitential act, parang may absolution na binibigay doon. Oo, pero yun nga, kahit Not naman for may the mortal absolution, sin. even general absolution, no, remember, you are still required to confess your sins immediately, no, kapag ka nagkaroon ka ng chance. No, binigay lang yung absolution, general absolution for example, para for that particular time ay makapag-communion ka. Okay. Sige. Madako na tayo sa susunod na part, no? After the penitential act, we sing or we recite the Kyrie. Ano yung Kyrie, Padre? Saan nanggaling yung word na Kyrie? Yung Kyrie, yung Lord have mercy, Christ Greek have word. mercy, Lord have mercy. No? Greek word siya. No? Yung Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. So, parte siya, no? Parang continuation siya nung penitential act, pero may separate siya. May ibang pare nalalampasan yon, no? Pero actually parte siya talaga ng introductory rite. Pero Father, sinabi mo nga na minsan nakakaligtaan ng pare, no? Which is far more better. Ma-recite yung Confiteor o ma-recite po yung Kyrie? Naku, hindi ako liturgist pero meron kasing parte doon sa introductory rite natin na kapag ka-recite mo yung Lord of Mercy, kahit hindi, kapalit siya nung Confiteor na confess. Pwede yun. No? Pero, halimbawa, nag-I confess ka, hindi yun kapalit ng Kyrie. Kyrie. Tama ba? I-correct ako ng mga Pero ganun. Father, parang pa rin ilagay. pagka ginamit mo yung Confiteor, kailangan gagamitin mo yung Kyrie. Oo, kasi meron kasing ibang yung sa Lord of Mercy, sa penitential, na hindi na kailangan gamitin yung Kyrie. Confiteor. Yung Kyrie nandoon pala. Nandun na. O yung you have parang Lord, you have healed the contrite, something like that. Lord of mercy. Lord of mercy. Ganyan, Christ Lord, show us your mercy and love. Ayan, Yung mga ganun ba? Pag ginamit ng pari yun, kahit wala ng Confiteor. Yes. Pero pag ginamit mo yung Confiteor, kailangan gamitin mo yung Kyrie. Oo. Yun talaga, automatic yun. Confiteor tapos yung Parte siya, Kyrie. Kyrie. Okay.
Sige, naliwanagan ako kasi minsan nakakalito eh. Sabi ko, minsan inaantay ko yung confiteor, so minsan, syempre ako yung nasa control room, inuuna ko kagad i-flash sa screen yung confiteor, tapos biglang, Yeah. Lord have Hindi, kasi may mercy. iba-ibang formula kasi, di ba, Father? Oo. Iba-ibang formula nun. Iba-ibang formula. Oo. Merong choice yung pare na pag ginamit niya yung formula na confiteor na Kyrie na magka joint. Kasi wala mang tawag doon. Combined. Okay na yun. Oo. Naalala ko Oo. tuloy yung isang madre namin, meron siyang, na-detect niya yung pare ay hindi peki pala. Kasi Mm. nagbigay ng retreat, tapos yung family council ang nag-invite dun sa pare. Ngayon, paano niya na-discover? Kasi lahat ng formula nung sa penitential rite, ginamit niya. Sunod-sunod yun. So Sunod-sunod. nalaman niya, ay, dito to pare kasi lahat ng formula ginamit niya eh. Binanggit. Oo. Kaya talaga dapat maging masurit, ano, no, maging aware no, palagi sa napapakinggan natin. Okay, after natin mabanggit po yung Confiteor, yung Kyrie, susunod po yung Gloria. Kailan po inaawit po yung Gloria? Of Tuwing course, no, yung linggo. Gloria. Sige, sister ka. Tuwing linggo, except Advent and Lenten season. Tuwing Mm. solemnity, ginagamit din ang Gloria. Yes. Mm. Pag fiesta. Ay, solemnity, Father, no? Okay. Pero how about yung mga ordinary days po, like from Monday to Friday, pwede po bang kantahin din yung Gloria? Pag ordinary days. Ordinary Hindi. days, hindi. Mm. Kaya nga, parang Mm. nire-research siya for a special occasions, no? Occasion. Sa Solemnity, solemnities lang talaga. Sunday, syempre, Otherwise, hindi mo Sunday. na-distinguish kung ano yung solemnity, ano yung feast, ano yung ordinary days. So, Mm. kaya merong, sabi nga ni Father, nire-reserve sa malaking pesta. Fiesta. Pero what if po, for example, nasa Lenten season po yung fiesta ninyo, pwede ho kayo bang mag-Gloria? Sa Dahil Lenten fiesta. season, dalawa yung solemnity. Yung Mm-mm. Solemnity of Saint Joseph, which is March 19, and the Solemnity of the Annunciation, which is March 25. So we Mm-mm. have to sing the Gloria. Sing Gloria. So meron talaga may exemption din talaga for the singing of Gloria. Okay. How about naman? And teka, Father, we acknowledge the presence of Father Dexter. Welcome, Ganda si Okay. Father Father. Dexter. Pasok Hello, na siya. Father Dex. Hi! Nakahabol. Kumusta? Nasaan ka, Father Dexter? Akala ko naman nasa kwarto ka na. Nandito lang ako, naglalakad ako. Kumusta Ah, naman? Maganda Okay naman naman, ating pati yung pag-usapan ating mga ngayon. tagapakinig. Magandang araw sa ating mga tagapakinig, mga kalakbay. So after natin kantahin ng Gloria, no, ano naman po, fathers, no, and sister, ang pakinabang po ng collect or yung tinatawag natin opening prayer po. By Well, the no, Ay, sige, Father. kaya nga siya tinatawag na opening prayer or collect, no? Ito ay panalangin na nagtitipon ng mga intensyon ng sambayanan. Yan, kinokolekta niya kumbaga, no? Sabi nga ng Jerm 54, then the priest calls upon the people to pray, and everybody, together with the priest, observes a brief silence. Then the priest pronounces the collect prayer. The people, uniting themselves to this entreaty, make the prayer their own by means of the acclamation. Amen. Yan. Amen. So, pinagtitipon niya, siyempre, lahat ng mga panalangin ng sambayanan, no? At ang sambayanan naman ay nag-a-agree, no, sa pamamagitan ng pagsagot nila ng Amen. Alam mo, Father, gusto ko yung part na yan. Collect, sister. Bakit? Yes, kasi ini-imagine ko, no, na di syempre may brief moment of silence. Tapos yung panalangin ko, yung panalangin mo, panalangin nila, pinagsasama-sama yan at yan ay itinataas sa Panginoon. Kaya gustong-gusto ko yung part na yan eh. At saka yung na-appreciate ko yung silence.
Kaya lang kuminsan may mga ibang pare na hindi nila masyadong ino-observe yung silence na Yung yun, pause, yung oo. yung pause na yun, 'no. Mm. Dapat talaga ay magpo-pause dun kasi kumbaga sa ano yung itinataas natin yung ating mga panalangin. Mm. By the name itself collect 'no, parang bang kinokolekta yung Correct, ating correct. mga dasal, pinagsasama-sama at itinataas yan sa Panginoon. Kaya para sa'kin 'no, gustong-gusto ko yung ano na yan, yung Yung part na yun sa Magandang misa. reminder siguro yun sa mga kapanalig natin 'no, na kapagka tumahimik yung pare 'no, hindi po siya Mm. nawawala. Baka akala ng iba nawawala siya, Oo. baka kaya binibigyan tayo ng pagkakataon na itaas 'no, yung ating mga intensyon at isama sa intensyon ng lahat. Which is yun yung nami-miss most likely ng mga tao kasi akala nila tumahimik lang. Tatahimik ka rin. So dapat pala on this part before the priest say the collect, no, na tinataas mo na rin pala yung intentions mo para sa O tsaka misa na ikaw yun. nakikita ka dun sa celebration 'no, na dun mo malalaman, piyesta pala ni ganito o ito pala Oo. ay dito para sa ganito. So yun, parang Mini-mention ko sa prayer, ito oo. yung ating unspoken prayer 'no, yung mga prayer na nasa puso natin. Na Mm. itinataas natin tsaka yung kaya magkakasama tayo, meron kang karamay sa panalangin 'no, Mm. nakikiisa bawat isa ay nakikiisa sa ating mga Mm. panalangin. Mm. Pero question ko lang 'no, fathers 'no and sister 'no, kasi si minsan Father meron po Dexter tayong naman ang sasagot niyan. oo, si Father Dexter. Sige, Father Dexter. Kasi minsan may mga collect prayer tayo na medyo familiar doon sa mga tao. Like for example, 'pag, fiesta na, annunciation 'no, ang nagiging collect prayer kasi is yung prayer dun sa Angelus. Tama po ba yung, "O God, whose only begotten Son, chuchu." Sumasabay yung mga tao. Okey lang po bang sumabay ang tao 'pag dinadasal ng pari ang collect prayer? Ang pagsasabay kasi siyempre dalawa yung prayer, 'di ba? Meron tayong verbal, saka yung meditative prayer. Well, sabi Opo. natin, ang mga tao, hindi kailangan din naman sila sumabay. Katulad ng 'pag sinasabi ng ating pagpare ano, "Let us pray." Hindi ba? 'Pag sinabi Mm. niya naman, "Let us pray," ibig sabihin lahat tayo bilang isang simbahan, tayo ay Mm. nagdarasal. Pero siyempre, ang naririnig lamang natin doon ay ang pari, pero dapat ang mga tao rin ay nagdarasal, 'di ba? Kasama dapat ang mga tao ng sambayanan na magdasal kasama ng pare. Ngayon, dahil memorize naman ng mga tao na, ah, ang magdasal katulad dun sa Angelus na memorize nila, nakakasabay din Mm. sila kasi maganda nga yun, eh, makikita mo na, ay memorize pala nila. Kasi yung iba hindi naman Mm. nila alam, di sila pamilya. 'Pag Opo. memorize nila magandang sumabay, pero siyempre, dapat in a form of silent prayer. Pero dahil memorize nga nila, parang panatang makabayan, 'di ba? 'Pag memorize mo, 'di ba, parang ano lang din, parang gano'n na sinasabi natin, sumabay kayo pero in a silent prayer. Okey, sige. Naisip lang, mental kumbaga. Mental Mental prayer, oo. health. Okey, sige Father, ano ang ating, theological summary sa pinag-usapan natin ngayong araw na ito? Ayan, sabi dito, ang introductory rite ay hindi lang simpleng opening ceremony, ito ay pagbuo ng komunidad, pagkilala sa kasalanan, pagpuri sa Diyos, at paghahanda sa salita at sakripisyo. So it disposes ourselves properly to celebrate the Eucharist worthily. Mm. Umpisa pa lang 'yan ng pinag-uusapan natin, ang banal na misa. So kanina umpisa tayo sa Eucharistia and then nag-mention na pinag-usapan na natin yung introductory part pa lang ng misa. Marami-rami pa tayong pag-uusapan 'no, dahil kulang na tayo sa oras, tumungo na po tayo sa ating keywords 'no. Ano ang inyong keywords? Ano yung, take words niyo ngayong araw na ito, fathers and sister? O Sino sige, Ayan, mauna na mag-uumpisa? ako dahil ako ang ay bakuna na si na-late. Father Dan. Na-late naman ako. So mauna na ako.
Sige The po, last Father. shall be the first and the first shall be the last. Sabi nila. Napasok pa. Sa akin, ang keyword ko, katawan. Dahil Mhm. ang ating pinagdiriwang kapag tayo ay may Eucharistia ay ang katawan ng Panginoon. Pero hindi lamang ito physical na katawan ng Panginoon. Pero dahil siya ay muling nabuhay, kasama din ang ating bilang isang simbahan. No? Bilang katawan, bilang katawan ng ating Panginoon, ito yung itinatag niya. No? Kaya tayo ay nagkaroon ng simbahan dahil doon sa Eucharistia na ating pinagdiriwang. No? Ang Eucharistia ay paraan ng Panginoon para ito to gather all the people to Himself, no? Ito yung sinasabi natin bilang isang Katoliko, nasa sentro na ating pananampalataya ng ating pagsamba ang Eucharistia. Kaya katawan ng Panginoon. Sa akin naman, pabaliktad daw eh. So ako na muna. Tapos si sister tapos. So sa akin siguro dalawa. Komunyon at komunidad. Yan. Komunyon kasi ang Eucharistia ay pakikiisa kay Kristo at sa isa't isa. No? Yung isa't isa, yun na yung komunyon at komunidad. Si sister na. Okay, sa akin naman ay ang Eucharistia ay isang kagalakan, no, na nangangahulugan ng pagpapasalamat. So, ah, marami tayong bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. So, tuwing tayo ay nakakatanggap ng Eucharistia, ang unang-una natin dapat na ipasalamat ay ang pagtanggap natin sa Panginoon. Yeah. At ako naman, ang keyword rather for this episode is kapanalan, no? Alam natin ang Eucharistia is ang highest form of prayer. So, inaanyayahan tayong mamuhay ng banal matapos tumanggap ng komunyon. Ayun po. Sige, Father Dexter, ikaw na mag-close ng ating episode. So maraming salamat. Maraming salamat sa ating lahat na nakiisa dito. Si Brother Pao, si Sister Marisa, si Father Paul, at saka si Father Chuby na nandito rin, no? Kasama din natin, no? At maraming salamat sa lahat na nakikinig na mga kalakbay at magkikita-kita tayo muli sa susunod na edisyon ng Usapan. Okay.